Ang ginagawa yun sa mga bugok na OLA na yan, dapat yung mga OLA na yan, kinakasuhan itong kanyo na to eh. Yung Republic Act 8484 eh. Bakit? Okay. Hindi naman nagre-reloan sa inyo, bakit i-auto-reloan nyo? Diba? Sino nagbigay ng karapatan sa inyo magpadala ng pera dun sa ano? Sa GCash account number nung ano? Nung kliyente. O diba? O yun pala para sa akin, fraud yun. Kasi wala namang hindi naman nagre-reloan sa inyo. O, ba't binigyan nyo ng ano? Pinadala nyo ng pera? Diba? May nagtanong sa akin, Boss Ray, advice po. Mayroon po tayong batas na kapag ikaw ay binigyan ng credit, loan, at ikaw ay hindi nakipag-cooperate, tulad na hindi mong pagsagot sa aming tawag o pag-iwas sa pagbabayad ng utang, ito ay tinatawag na panloloko o fraud. Ikaw ay pwedeng kasuhan ng fraud ayon sa Law on Access Device sa ilalim ng RA 8484. Magbayad ka ngayon upang ito ay maiwasan mangyari. Tandaan na ang utang ay isang obligasyon na nakuha ng maayos. Dapat itong harapin at hindi takbuhan dahil maraming paraan ang nasa batas para masampahan ng kaso. Malaki o maliit man ang nautang. Alright, maraming salamat po dito sa panibagong katanungan na ipinadala niyo po sa akin. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay? Pasensya na kayo sa mukha ko. Medyo parang nasunog yata. Sa motor ho kasi, no? Okay, sagutin ho natin itong pinadala ho sa inyong mensahe, nitong mga bugok na OLA kasi kitang-kita ho na wala silang alam sa batas. Sabihin nyo, sinasabi ho ha, meron daw tayong batas, okay, na kapag binigyan daw kayo ng loan, no, at ikaw ay hindi nakipag-cooperate, tulad ng hindi pagsagot sa tawag, hindi pagbabayad, ang tawag daw po doon ay panloloko or fraud. Okay? At ito daw po ay ayon sa sa RA 8484, okay? O yung Access Device Act po natin. Okay? Liliwanagin ho natin yung RA 8484. Hindi ho ibig sabihin na may fraud or panloloko. Ito yung hindi nyo pagsagot ng tawag. Okay? O yung hindi nyo pagbabayad. Hindi pa lang ho kayo nakakabayad eh. Okay? May mga dahilan ho kaya hindi tayo nakakapagbayad. Kagaya yung nagipit o may certain emergency. No? Hindi ho natin kontrolado ang buhay natin eh. Okay po? Maaari po na nakahiram kayo ngayon. So let's say due date nyo is next month. Eh kung may nangyari in between, natin masabi. Kaya nga sabi ko lagi, magka maniningil, dapat inaalam nyo muna kung ano yung naging dahilan, kung bakit naging past due o hindi nakahulog yung kliyente. Hindi yung babaragin mo agad. Hindi yung tatakutin mo agad, diba? Ala ka pang alam kung ano yung nangyari in between eh. Diba? Kontrolado ba yung nangyari doon sa buhay ng tao? Hindi naman. O, diba? Tsaka, malamang sa malamang kaya iniiwasan yung tawag. Kayo mga bugok na online lending apps, tinatakot nyo kasi kagad. Hinaharas nyo kagad. O, yan yung dahilan kaya hindi sinasagot yung tawag. Kung kinakausap nyo ba naman na maayos yung mga kliyente nyo, o, sige nga, sa tingin nyo ba hindi kayo sasagutin? Kalokohan yan. Danas namin yan. Tingnan nyo ha. Maayos namin kinakausap mga kliyente namin. Ano ginagawa? Kinakausap kami. Diba? Kahit nag-past due sila, sinasagot ang tawag. O, kinakausap kasi namin na maayos. Nagme-message nga lang kami, nagre-reply sila kagad eh. Diba? Nasa usapan kasi yan. Okay, nasa way mo kung paano mo itrato yung kliyente mo. Parang gano'n rin yan eh, sa pang-araw-araw natin. Pagka ikaw tinrato mo kahit sino na nakasalubong mo ng masama, masama rin ang dating sa'yo. Diba? Kahit naman sino walang yain mo, walang yain ka din eh, diba? Oh. Kayo may kasalanan, kaya kayo ginaganyan. Tapos sasabihin nyo, fraud. Bugok, ang fraud po, ha? Ang pwedeng ikaso po dyan, estafa. Ang ibig sabihin po doon, no? Naka-acquire kayo or nakuha nyo yung hinahangad ninyong loan o kung ano pa man sa pamamagitan po ng panluloko o pandaraya. Ibig sabihin, no, let's say,
nag-produce kayo or nagbigay kayo ng ibang dokumento, ng ID, ng payslip, o nagbigay kayo ng faking address. Yun ho, niloko nyo siya para ma-acquire nyo yung kailangan nyo. Yun ho ang fraud. Okay, yun po ang estafa. Ngayon, ayon ho sa RA 8484, no, ito po yung access device law. Okay, basahin ho natin, ha. The law defines access device as any card, plate code, account number, or other means of access that can be used to obtain money. Okay, so ibig sabihin no, anything po ng na device na maaari maka-access ng money. Kaya kung sinabi itong panluloko or fraud, ibig sabihin no, let's say gumamit ka ng credit card, no, hindi naman sa'yo, ginamit mo, o di, yun, fraud yun. Diba? Hindi iyo eh. Oh, diba may mga halimbawa ho niyan, okay? Ano ho ba yun? Okay? Nag-apply kayo sa credit card. Kasi kalimitan tong article, yung Republic Act 8484, no? Kalimitan ho ito sa credit card ginagamit. Okay? Kaya lang ho kasi nga, sa technology ho natin ngayon, pwede na rin kasi kayo mag-transact yung tawag dito yung online, 'di ba? Papadala ka ng pera through online, 'di ba? Babayad ka online, lahat 'to online na ngayon eh. O di po ba? So ngayon, applicable na rin ho siya. Kagaya ng ginagawa sa mga bugok na OLA na yan. Dapat yung mga OLA na yan, kinakasuhan itong kanyo na to eh. Yung Republic Act 8484 eh. Bakit? Okay. Hindi naman nagre-reloan sa inyo, bakit i-auto-reloan nyo? 'Di ba? Sino nagbigay ng karapatan sa inyo magpadala ng pera dun sa sa GCash account number ng kliyente. O, di ba? O, yun pala para sa akin, fraud yun. Kasi, wala namang hindi naman nagre-reloan sa inyo. O, ba't binigyan nyo ng pinadala nyo ng pera? Di ba? Dapat kayo kinakasuhan nito, mga bugok. O, unang-una hong halimbawa nito, yung fraudulent application, no, sa credit card. Kasi, kuwari, hindi ka makakuha ng credit card kasi nga, let's say, sabihin na natin, mababa sahod. Nag-produce ka ngayon ng faking payslip. Oh, pagka napatunayan ho, ito kaso nyo. Oh. Republic Act 8484. Oh. Tapos, use of unauthorized device. Oh. For example ho, pinahiram lang sa inyo o pinahawak sa inyo yung ATM o yung credit card, ginamit nyo. Oh. Isa yun. Oh. Sa ho yan, ha? Tapos, possession of counterfeit device o yung peke na credit card. Di ba may mga scheming na ngayon, binabasa na ngayon, isa pa yun. Isang halimbawa rin yun. Na yun, nakapasok dito yun sa RA 8484. O, tapos, acquiring device through fraudulent means din po. O, ayan. Ibig sabihin, ninakaw nyo. Nakakita kayo ng credit card sa mesa, dinampot nyo, ginamit nyo. O, yan po ang kaso, article, Republic Act 8484. No? Yun ho yun. Hindi yung sasabihin hindi do pagsagot tsaka hindi pagbabayad sakop ng RA 8484. So maliwanag kung walang alam sa batas tong mga bugok na to. Anak ng kamote. Oh. Tapos ho yan, binigyan ho ng penalty yan. Okay? May kulong ho ito na na 6 years to 12 years. Depende ho sa severity. Okay? Meron din ho siyang multa. Okay? So, ho kasi ito itong RA 8484, dinisign po ito talaga sa credit card. Okay? Kagaya yung sinabi ko kanina, dahil nga ho, umuusad na ho ang technology ngayon, at lalo ng pandemic, di ba, puro online ho tayo, nag-a-apply na ho siya ngayon. Okay? Pero hindi ho ito yung kagaya sinasabi nitong mga bugok na online lending apps sa hindi nyo pagsagot sa telepono, hindi nyo pagbabayad, hindi pa lang ho nakakabayad eh. O di ho ba? Tapos may sinabi pa sila dito na marami daw na batas, okay, para masampahan ng kaso. Yes, marami. The question mark is, okay, kaya nyo bang gawin? Hindi. Diba? Kasi unang-una, kayo ang lumabag sa batas. Napakarami nyo nilabag, mga abusadong online lending apps. Totoo yan. Consumer Act of the Philippines lang, nilabag nyo na. Okay? Yung The Truth in Lending Act, nilabag nyo na. Okay? Tapos yung ceiling on interest rate, nilabag nyo din. Yung prohibition on unfair debt collection practices, nilabag nyo rin. O diba? Napakarami nyo nilabag eh.
Mga bugo kayo eh. Oh. Tapos ipananakot nyo, maraming batas. Yes, napakarami ho. May mga batas ho tayo na po pwedeng magsampa ng kaso para po dun sa mga hindi po nakakabayad sa utang. Okay, dalawa ho yan sa civil case. Yung pong small claims, that is 1 million pababa ho. Okay, 1 million pababa. Okay? Tapos ho, yung collection of sum of money, more than 1 million naman ho yun. Okay, dalawa ho yun, civil case yun. Ngayon, pagka naman napatunayan na talagang may panluloko, may panlilinlang para makakwire ka ng utang, okay? Ang ano ho doon, ang po pwedeng ikaso sa inyo ron is estafa po. Okay, may kulong din po yun at meron din po yung multa. Ngayon, pagka gumamit ka naman ng mga devices, eto, RA 8484, mga bugo kayong mga online lending apps. Kayo dapat kasuhan nun dahil kayo mag-auto-disburse kayo. Oh, di ba? Para sa akin ha. Ako yun ang opinion ko. Hindi ko alam kung yun ang kasi ito disclaimer ho, hindi ho ako abogado. Okay, may alam lang po tayo sa batas ng kote dahil nagsasama tayo sa abogado namin. No, nung nagpa-file ho kami ng mga small claims or mga kaso sa mga hindi ho nakakabayad sa amin. So kahit pa paano nakakaintindi ho tayo. At saka frustrated lawyer ho ako. Sa mga nanonood po sa akin matagal na, alam po nilang frustrated lawyer ako. Kaya lang ho, alam ko sa sarili kong hindi ko kakayanin. No, tsaka budget-wise hindi ko kaya. Hindi mo namin kaya eh. No, ang nakayanan po ng magulang ko, no, mapagtapos kami ng kolehiyo. No? Yun ho, natapos namin, pinilit ho talaga namin matapos yun. Para kahit pa paano, may pagmalaki naman ho yung aming magulang. Kasi pride sa magulang yung makagraduate kayo eh. Di ho ba? Oh, so, tinupad ho namin yun. Okay, kaya ho sa amin, talagang proud ng magulang namin. Okay? And hanggang ngayon naman ho, we're making our parents proud pa rin. Di po ba? Okay, mabalik ho tayo doon sa nalayo eh. No? So, wag niyo hong intindihin yan. Kasi ho, maling-mali ho, hindi marunong umintindi ng batas itong mga abusadong online lending apps na to. Ang payo ko sa inyo, pag nakareceive kayo ng ganyan, mag-research ho kayo. Okay, kung may mga kakilala ho kayong mga abogado, kung meron sa opisina nyo, no, baka meron ho kayong company lawyer, no. Tanong nyo po. Di po ba? O di yan, lumapit kayo sa PAO. Tanong nyo po, no. Pero pinaka-importante ho dyan is magpakakalma ho kayo, magpakakampante kayo. Ano po? Kasi naranasan ko no, na maharas ako nitong mga bugok na to. Okay? At kailangan ho maging compose kayo. Huwag ho kayo magpapadaig dun sa sa ginagawa nila sa inyo. Kasi pag nagpadaig kayo, wala, lalamunin ho kayo ng nervyos. Hindi ho kayo hindi kayo makakapag-concentrate, hindi kayo makakapag-focus. Mawawala kayo sa normal nyong ginagawa. Okay? Which is yun ho ang gusto nitong mga bugok na to. Okay? Ang gawin nyo po is, yun nga, i-compose yung sarili nyo, maghanap ho kayo nung makakausap po ninyo na mahihingahan nyo. Importante ho yun. May masasabihan kayo. Huwag nyong kikimkimin. Kasi dyan ho magsisimula yung mental torture. Okay? Tapos gawin nyo lang kung ano yung ginagawa nyo yung mga araw-araw. No? Hanap buhay kayo, laruin nyo yung mga anak nyo kung may anak kayo. Be with your family, your parents, diba? With your siblings. No? Gawin nyo kung ano yung magpapasaya sa inyo. Okay? Lalo kung hinaharas kayo ng mga bugok na yan. Sus Mario, ang pinakamainam dyan, ipag-ipunan nyo po, tsaka nyo bayaran ng buo. Wag ho kayo magpaparsyal. Pag ho kayo nagparsyal dyan sa mga bugok na yan, wala hong patutunguhan yan. Okay? Mag-ipon, bayaran. Tabi nyo ho yung proof of payment. Magpalit kayo ng SIM card, linisin nyo yung telepono nyo, that's it. At wag nyo nang pansinin yung mga bugok na yan. Okay po? Ang unang hong hakbang dyan, para kayo wag nyo ho silang tangkilikin. I-build nyo po yung inyong credit standing, which is very important. Tsaka ho kayo manghiram doon sa legitimate lending financing at bangko. Okay? Doon ho kayo manghiram. Nasa listahan naman ho ng SEC yung mga legitimate Okay? Tsaka ho kayo naniniwala doon sa 5 minutes may pera na kayo. Hindi ho yun Hindi ho ako naniniwala na pabilisan ng pagpapautang. Kasi pag pinabilis mo ang pagpapautang, 5 minutes, paano nyo magagawa yung credit investigation? Yung verification properly? Diba? Yung sa reference lang ho, kakain kayo ng oras dun
Kasi hindi naman hulat ng referee sasagot agad. May mga ginagawa rin yan. O, di ba? Tapos within 5 minutes, mapapautang mo yung tao. Eh, di ibig sabihin, marami kang lilagpasan na proseso. Ano mangyayari? Wala. Hindi nga ini-explain sa inyo kung ano yung nahiram yung pera, di ba? Hindi nyo nga alam kung gaano kahaba lang. O, di po ba? Excuse me po. So, yun doon napapahama kasi, kaya nga may batas tayong The Truth in Lending Act. Tapos hindi nila susundin. Kasi sa The Truth in Lending Act, kailangan alam po nung nanghihiram yung obligasyon niya. O, di ba? Ganun yun eh. O, sobrang dami na nilabag niya mga yan, hindi yung magsasampa ng kaso yan. O, tsaka, nakita niyo kung gaano kabubobo. O, doon daw sa, pag, fraud daw tsaka panluloko ayon sa RA 8484. Napakalayo. Di ba? So, wag niyo pansinin. No, gawin niyo kung ano yung sa tingin ninyo yung nararapat gawin para maibsan po yung nararamdaman yung stress, no? At saka mental torture dyan sa mga bugok na yan. No, nasa sa inyo po yan, no? Wag ho kayo papasaklaw sa ibang tao. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.